What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito na naman tayo sa farm. At yun nga, matagal-tagal na naman tayong hindi nakapunta dito. At yun, kailangan kumuha ng mga guppies ngayon. At kung ano mang pwede natin makuha dito ng mga binibreed nating isda. So, ayun no, gusto ko lang din sagutin yung tanong sa akin nung nakaraan kasi may mga nagtatanong sa akin. At yung mga ngayon pa lang nakasubaybay sa akin at hindi nila nasubaybayan din kung paano ako nagkaroon nga nitong farm na to. At yun nga, may mga tanong din na kung magkano ba nagsimula ako nito, magkano ba nagastos ko, magkano yung mga pinagbibili ko dito, at kung magkano yung kinikita ko dito monthly. So ayun, sagutin natin ngayon no. Naisip ko na i-share sa inyo yung mga ginawa ko, yung mga kailangan, at kung ano nga yung gastos ko, at kung magkano nga yung kinikita ko dito sa farm na to, na maliit na farm natin ng mga aquarium fishes. So yun mga kasang no, sa mga hindi pa nakakaalam no, nag-start ako nito before sa bahay lang talaga. At hindi pa ako dito sa labas na dito sa medyo malaki na kasi itong ano natin, pinapwesto natin ngayon. So way back 2017, nag-start ako mag-farming ng isda sa bahay, sa likod bahay namin, doon sa Pasita pa yon. So kaya nga nabuo yung Hendrix Backyard kasi sa backyard talaga, ang meaning talaga ng Hendrix Backyard backyard breeding ng mga aquarium fishes. So yun talaga yung pinaka-content natin at yun talaga yung ginagawa natin. So yung mga gamit ko dito naipon ko na lang yan, no? Hindi ko yan basta-basta binili na isang bagsakan na lang. So nung nag-start ako dito, meron na akong mga gamit. Pero kung kukumpitin nyo itong mga gamit ko dito, yung mga pants na yan, tapos yung mga tubs doon, tapos yung mga kiddie pool dito, wala pang 10,000. Wala pang 10,000 siguro yung nagastos ko sa lahat-lahat. At kung tutusin 4 months setup kasi ang gamit natin dito. So yun lang, mga tubs lang, mga trapal pan, tapos yung mga maliliit na tub doon. May mga batya pa nga tayo doon. So magkano lang yun ang batya? 300 lang. Yung mga tubs natin, mga ganun lang din, 300. Ito, buy one take one pa nabili ko. Buy one take one ko pa ito nabili noon. Tapos yung kiddie pool natin, 500 lang ang bili ko dyan. Itong malaking pan natin na to, 1.2 ang bili ko dito sa Shopee. Dalawa na yon, buy one take one din yan, 1.2. So parang mga 600 lang isa yan. Tapos gumagamit ako ng isang pump. Yung isang pump natin dyan, binili ko lang ng second hand. Pero kung bibili ka ng bago nun, mga walang 1,000 siguro yon, na 25 watts na air compressor. So lahat ng mga nabula-bula dyan, ng mga aeration natin, doon lang galing sa isang aeration na yun. Tapos sa tubig naman, mamaya natin pag-usapan no? Yung gastos pala muna. So ayun, all in all, yung mga nagastos natin dito sa tub, dahil hindi naman talaga super ganda ng ating setup dito, siguro mga 5 to 10,000 lang. So sa mga gusto mag-start, no, huwag kayong panghinaan ng loob kung naisip nyo na wala kayong pera, wala kayong pangpuhunan. Kasi pwede nyo namang start nyo na 3 batya, tapos 3 string ng gapi. Ganun lang yon. So mas mahal pa nga kung tutusin yung mga materialis na gapi. Mas mahal pa yung kaysa doon sa lalagyan. So ayun, dapat ang mas nyo, mas mag-focus kayo doon sa magiging materialis nyo, kung anong isda yung gusto nyong paramihin. So yun na nga, no, sinimulan ko to ng ganon. At yun nga, kung gusto nyo bigla ang ganito, mga 10,000 lang ang kailangan nyo. Pero dapat meron kayong lupa, no, kasi mas maano talaga mas maganda talaga yung mas marami kayong malalagyan at malaki-laki. Ako actually hindi ko pa to nabuo dahil meron pa akong pwedeng ilagay doon. At doon sa labas na yun, meron pa rin tayong pwedeng lagyan ng space doon. Pero hindi ko pa kasi na upgrade o hindi pa ako nakakapagdagdag ulit dito. So yun nga ang plano ko, lagyan na lahat ng pans na ganito. Bibili ako ng mga pans pang ganito. At magdadagdag tayo this year. So hindi matatapos ang 2024, mapupuno siguro natin yan. Sana. So yun, pipilitin natin yan. Tapos ayun nga, para sa mga gusto magsimula na wala talagang budget, wag niyo masyadong intindihin yung budget dahil kung gusto niyo talaga simulan kahit batya lang, makapag-start kayo niyan. So yung mga kasang, no, pag-usapan naman natin ang maintenance, no? Kung magkano nga ba per month ang nagagastos ko na maintenance dito sa ating farm. So dito sa farm na to ay low maintenance lang naman. Kung makikita nyo, may mga aeration lang ako dyan. At dagdag lang ako ng tubig. Hindi ako actually nag-water change, no? Lalo na pag tag-ulan. Pag tag-ulan, hinahayaan ko lang maulanan yan at wala namang epekto sa mga isda natin yung ulan dahil sa natural habitat nila, umuulan din naman, di ba? Natural lang din sa kanila na magkaroon ng tubig, ulan yung tubig nila. At wala namang epekto sa kanila yan. So, ayun, ang tubig ko dito siguro wala pang 1,000 a month. O sabihin natin 1,000 a month kasi naka deep well kami. So, yung deep well namin, yung motor,
humihigop lang yun, nakasaksak lang siya sa kuryente. So hindi ko rin talaga alam kung magkano yung inabot kasi kasama na siya ng kuryente ng bahay. So siguro all in all mga 1,000 na siguro per month. Tapos sa pagkain naman, ang pinapakain ko dito ay yung PO2 o PO1 na Tati-Feeds. Sa mga hindi nakakaalam, no, ano ba yung PO1, PO2 na yan? Yung PO1, PO2, ano yan size yan nung size nung pellet yan. Tapos ang ginagamit ko yung Tati-Feeds, ayun kasi yung commercial feed para sa mga dinisenyo sa mga isda rin naman, no, pero yung mga tilapia, yung mga bangus, yung mga alam mo yon, yung mga binibreed o pinapalaki para sa pagkain. So food consumption ng mga isda. Pwede rin naman sa ating mga aquarium fishes yon. So murang-mura lang yon guys. Ang 1 kilo nun isang daan lang ata. So yun, okay na yun. At ayun, hindi naman kailangan mag-groom dahil mass breeding nga yung ganitong klaseng setup, mass breeding tayo. At mas maganda sa atin at mas okay sa atin yung quantity kaysa yung quality talaga. At yung pag-usapan natin mamaya yung pagkaling natin. No? So ayun, yung maintenance ko talaga dito, pagkain at tubig lang. At yun, kung may mamamatay akong breeder, bibili ako ng mga bagong breeders. So ayun, sa monthly siguro 1,000 o baka nga wala pang 1,000 ang nagagastos ko dito para ma-maintain natin yung ano ba dapat i-maintain. Wala naman talaga actually yung mini-maintain dito kundi yung mga isda lang. At kailangan nilang kumain lang. So ayun, ang maintenance natin dito ay sabihin natin 1,000 monthly na yun. So ayun mga kasang, napasok naman tayo doon sa pangatlong tanong kung magkano nga ba ang profit ko per month dito sa ganitong klaseng farm at sa ganitong kalaki o kaliit na farm. Ayun, more or less kasi kada kuha ko dito, kumukuha ako dito ng mga guppies every week o every 2 weeks, nakakuha ako dito ng mga 3 to 5,000 pesos every kuha, every harvest ko, no. So hindi ko kinukuha lahat 'yon, pinipili ko lang at doon na rin ako nagkakaling. So yun na nga yung tanong kanina din o yung topic kanina na paano ba magkaling, no, pag mass mass breeding ka. Actually, ang kaling kasi pag mass breeding, ang ginagawa ko kasi pinapalaki ko lang sila sabay-sabay at kinakaling ko na lang sila pag kukunin ko na. So talagang kasama lumaki yung mga calves. At ayun, dahil mga calves 'yon, pwede naman natin ibenta 'yon as chops, guppy chops. So nabebenta ko pa rin kahit yung mga calves ko. Yung talagang yung calves lang sa kulay pero yung mga kaling na yung mga calves na talagang deform hindi ko talaga nabebenta 'yon. Pero konti lang naman ang ganun sa guppies. So more on color kasi. Pag nagkaroon tayong chops, yun yung mga pangit na yung kulay. At ayun, no, all in all sa isang buwan, pwede kang kumita dito o kumikita talaga ako dito ng 10 to 15,000 per month. Tapos pag binawas nyo yung maintenance natin na 1,000, ayun nga, mga 9 to 14,000 per month ang kinikita ko sa mga ganitong klaseng setup. So ayan, para may idea lang kayo guys, no, at para do sa mga nagtatanong din. Ayun, hindi siya ganong kalakihan, pero yung kasi yung pinuhunan ko naman dito, hindi rin talaga ganong kalakihan. So ano pa ba yung na-expect nyo, no? So kung gusto nyo lumaki yung income nyo, mag-invest kayo sa magagandang quality isda, kagaya ng mga guppies na mamahalin. Kasi pag mamahalin ang guppies nyo, ang materials nyo na guppy mamahalin, mabibenta nyo rin na mahal yun syempre. Ako naman kasi, pet grade ang target ko kasi dito yung mga yung mga alam mo yun, yung masa na hindi masyado makabili ng mga mamahalin. Yun yung target market ko talaga dito sa farm na to. So mass breeding lang ako, tapos kinakal ko lang yung mga medyo sablay yung kulay. Tapos ayun, binebenta ko siya actually yung mga guppy ko 100 to 150 per pair lang. Kahit anong yun. Depende sa strain. Ang pinakamahal ko na strain yung mga albino koi at saka mga tuxedo koi, saka yung mga albino full red natin. Umabot na siya ng 150 per pair. Pag medyo maliit pa, binebenta ko pa siya ng 100 per pair lang. So hanggang ganun lang yung presyon ko. At yung kumikita naman ako ng around 10,000 dito sa farming na to. So yung mga kasang, no, sana nasagot ko yung tanong nung karamihan na hindi pa wala pa silang alam, wala silang idea kung magkano talaga ang kitaan sa mga ganito. At yun nga, sinasabi ko lang naman yung kung magkano yung kinikita ko. Yung iba dyan siguro, hindi ko sure, no. Pero pwede talaga na mas malaki pa yung kitain nyo, lalong-lalo na kung magaganda yung materials nyo. At yung pag-aalaga nyo talagang alam mo yun, yung mga high quality feeds ang binibigay nyo, magaganda yung lalagyan, at ayun, alagang-alaga talaga, talagang mamahalin kasi yung mga isda na yun. So pwede talagang mas malaki pa doon ang kitain, no? Pero kung mass breeding ka lang na medyo low grade hindi naman low grade, no, mga pet grades na materials ang ginagamit mo, tapos ang maintenance mo, ang feeds mo mga lang din, mga commercial feeds na mumurahin lang din, okay na rin naman para sa akin. Okay rin naman yung ganon. Tapos yun nga, ang nagpapakain lang kasi dito si Papa lang naman, tapos hindi nga namin siya wina-water change. Dagdag lang kami ng tubig pag kagaya niya, pag bumababa yung mga tubig.
yung ganyan na, yung nag-e-evaporate ng konting tubig, dinadagdagan lang namin. So yun lang yung pinaka-maintenance namin dito at kumikita kami ng gano'n. So sa mga gusto mag-start diyan, ayun, sana nasagot ko yung tanong niyo at nagka-idea kayo kung magkano talaga yung ginastos namin at yung kinita namin o kinikita namin dito sa farm na 'to monthly. So yun mga kaasang 'no, sana nagustuhan niyo ng video na 'to. Pag may mga tanong pa kayo, comment lang kayo. Tapusin na natin ang video na 'to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.